Magandang gabi po sa ating lahat at welcome dito po sa ating programa, yung pag-aaral po ng salita ng Panginoon. We will be studying the book of Daniel and Revelation. Good evening po sa ating lahat at happy Sabbath, no? Welcome po dito sa ating programa and I am hoping mga kapatid, mga kaibigan na kayo po ay nasa mabuting kalagayan kasama po ng inyong mga pamilya. So, dito po mga kapatid ay atin pong patuloy no, na pag-aaralan ang salita po ng Panginoon at bago po tayo dadako sa ating pag-aaralan ngayong gabi, nais ko po kayong anyayahan sa isa pong panalangin. Ama po namin na nasa langit, maraming salamat po Panginoon sa iyong biyaya na ipinagkaloob po sa amin. Maraming salamat po sa pagkakataon muli na kami ay makapagpahinga sa araw ng Sabath, na kayo po ay aming purihin, pasalamatan sa inyong ah, habag sa bawat isa sa amin. Panginoon, habang kami po ay mag-aaral ng iyong salita, sana po ay tulungan niyo po kami sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu na ang bawat isa po sa amin ay magkaroon ng karunungan upang ito'y aming maintindihan, maging dagdag kalakasan sa aming pananampalataya po sa inyo. Itong lahat po, Panginoon, ay amin pong dinadalangin. Inaasahan po naming matatanggap sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Muli po mga kaibigan, mga kapatid, welcome dito sa ating programa, ang pag-aaral po ng salita ng Panginoon. And we will be studying the books of Daniel and Revelation. Magpapatuloy po tayo sa ating pag-aaralan ngayong gabi. So sa nakaraan po natin na episode, no, atin po nakita at napag-aralan ang patungkol no sa sixth trumpet, no? The sounding of the sixth trumpet, no? Bahagi po noon because the um, sixth trumpet covers the Revelation 9, Revelation 10, and also the Revelation 11. So titingnan po natin mga kaibigan, mga kapatid, yung mga pangyayari no, na naganap po under the sounding of the sixth trumpet, no? So dito po mga kapatid, mga kaibigan, ay atin pong napag-aralan nung nakaraang episode po natin ang patungkol no sa sounding of the sixth trumpet, no, the first part of it na the four angels no of the Euphrates was loosened, no. Sila po ay pinakawalan and they were able no to establish the um, Ottoman Empire, no? Kung noon po the Islam has existed just a religion, dumating po sa punto mga kaibigan, mga kapatid, that they have um, ruled as an empire. At nakita po natin that God has given them specific time, a day, an hour, a month, and a year, no? And that is a total of 391 years and 15 days. So nakita po natin mga kapatid, mga kaibigan, kung gaano katagal na maghahari yung Ottoman Empire, and they have finished, no? Natapos po yung kanilang paghahari, sumurrender po sila sa Europe no? In the year 1840. So ngayon mga kapatid, mga kaibigan, dito po sa ating pag-aaralan in Revelation 10, no, atin pong titingnan, ano ba yung countermeasures ng Panginoon no, na kanya pong ginawa sa kabila po no or in response to the um sa pag-open ni Satan sa bottomless pit, na marami pong lumabas no na deception. Marami po siyang pinakalat na deception mga kapatid, na naglalayon na malinlang ang mga tao at hindi po nila makilala ang totoong Diyos no at ang totoong gawain ng Panginoon, lalo na po no when as it pertains to our salvation. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, natin pong pag-aaralan no, uh,
Revelation 10, the open book, no? So dito po mga kapatid, atin pong titingnan Revelation 10 verse 1, sabi po dito, "And I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud, and a rainbow was upon his head, and his face as it were the sun, and his feet as a pillars of fire." So nakita po natin dito mga kapatid na meron pong nakita si John na isa pong malakas, no, a mighty angel na bumaba po mula sa langit, at siya po ay may damit, no, ng ulap, at makita din po natin na ang rainbow ay nasa kanya pong ulo, at yung kanya pong mukha ay lumiliwanag na kagaya po ng isang araw, at yung kanyang paa, no, it seems as a pillars of fire. So dito po mga kapatid, mga kaibigan, makita po natin that this mighty angel, no, na bumaba po mula sa langit, nandyan po yung rainbow, and we can remember that the rainbow represents the promise of God, no? Yung covenant po ng Panginoon, no, sa kanya pong bayan, especially na ibinigay niya din po ito, no, sa panahon po nila ni Noah, bilang tanda po ng kanyang pagmamahal, bilang tanda po ng kanyang pangako na kung saan, no, ibibigay niya po ang kaligtasan. So nandito po mga kaibigan, mga kapatid, nakita po natin yung angel, at in Revelation 10 verse 2, sabi po dito, "And he had in his hand a little book opened, and he set his right foot upon the sea, and his left foot on the earth." No? So nagpapakita po ito mga kaibigan, mga kapatid, na meron po siyang hawak-hawak na little book na kung saan ito po ay nabuksan, at yung kanya pong kanang paa ay nasa dagat, habang yung kanya naman pong kaliwang paa ay nasa lupa. Ibig sabihin po, no, na ang kanya pong saklaw is both land and water, no? So it will traverse, no, or mag ano po ito, malawak po yung kanyang saklaw, no, pagkat ito po ay nag-involve both the earth and the water. At makita po natin dito mga kapatid na sabi po dito sa isa pong talata, manuscript 59-1900, sabi po dito, "The angel's position with one foot on the sea and the other on the land signifies the wide extent of the proclamation of the message." No? So nagpapakita po dito na ang symbol pala, no, ng na nakita ni John, na kung saan ang paa po ng angel ay nasa dagat ang isa naman ay nasa lupa. Nagrepresent pala ito ng paglawak ng mensahe, pagpapadala, no, ng pabalita po ng Panginoon. It will cross the broad waters and be proclaimed in other countries, even to all the world. So ibig sabihin po nito, sa kabila po ng mga pagsisikap ng kaaway po ng Panginoon na mapigilan ang paglaganap ng pabalita ng Panginoon, nakaprophesy po dito, nakahula po dito in Revelation 10 na magkakaroon ng malawakang pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Hindi lamang sa isang bahagi, hindi lamang sa isang bansa, but it will be extended into different countries, even to all the world. No? So makita po natin dito, sabi pa dito, the comprehension of truth, the glad reception of the message is representing in the eating of the little book. The truth is in regard to the time of the advent of our Lord was precious message to our soul. So ito po mga kaibigan, mga kapatid, na nagpapahayag po, no, dito po sa hula na ito or sa vision na pinakita po sa kay John,
na magkakaroon po ng malawakan na pabalita, no, ng Panginoon. So Daniel 12 verse 4, no, kung meron po itong nakitang bukas, no, na book, may hawak po na bukas na book itong angel na ito, mga kapatid, mga kaibigan. Meron bang book na sinarhan at saka binuksan sa mga time na ito, no? So titingnan po natin, mga kapatid, Daniel 12 verse 4, sabi po dito, "But thou, O Daniel, shut up the words and seal the book even to the time of the end. Many shall run to and fro, and the knowledge shall be increased." So makita po natin, mga kapatid, that the book of Daniel was sealed. No, ito po ay pinasarhan ng Panginoon. Pinasarhan po ito hanggang sa the time of the end. At sabi po ng Panginoon, marami po, no? Many shall run to and fro, at ang knowledge, no, or yung karunungan ay mag-increase, no? Kailan ba itong time of the end, mga kapatid? Kailan ba mabubuksan ang hula, no, patungkol po sa darating na mga panahon, lalo na po sa huling kapanahunan, no? Because this refers to the time of the end. Kaya po, mga kaibigan, mga kapatid, atin pong maintindihan, no, sa talata po ito, Daniel 12 verse 4, na yung vision po na ibinigay po sa kay Daniel ay hindi po masyadong naintindihan, no, sa kanila pong kapanahunan. There are many truth, mga kapatid. Marami pong katotohanan na atin pong naintindihan sa ating kapanahunan ngayon, ngunit sa kanila pong panahon, sinika po nila, ninais po nila na maintindihan ang mga bagay na ito, ngunit hindi pa po ang kapanahunan. Kasi nga po, pinasarhan pa po ng Panginoon until the time of the end, at saka ito bubuksan. Ngayon titingnan po natin, mga kapatid, ano ba itong nire-refer ng Panginoon, no? That the time of the end. Basahin po natin Daniel 12 verse 6. "And when one said to the man clothed in linen, which was upon the waters of the river, How long shall it be to the time of the end?" No? Meron pong nakita si Daniel, no, sa kanyang vision, at nagtanong, no, how long shall it be to the time of the end? Hanggang kailan, or kailan ba ang tinatawag na time of the end, no? Or how long shall it be to the end of these wonders? At sabi po dito sa sagot, mga kapatid, in Daniel 12 verse 7, "And I heard the man clothed in linen, which was upon the waters of the rivers, when he held up his right hand and his left hand unto heaven, and swear by him that liveth forever, that it shall be for a time, times, and a half of time. And when he shall have accomplished to scatter the power of the holy people, all these things shall be finished." So malinaw po dito, mga kapatid, mga kaibigan, as we can remember sa atin pong napag-aralan in Daniel 7, na meron pong power, and that is the little horn power that will rule this earth also with the same time frame, a time, times, and dividing of time, that it equivalents to 1,260 years, mga kapatid, kung saan ang bayan po ng Panginoon ay magagapi, ang bayan po ng Panginoon ay uusigin, mga kaibigan, mga kapatid, no? Kaya po, makita po natin dito that in this very time, mga kapatid, no, after na magawa po ng little horn power yung nakahula po na gagawin niya, then all these things will be finished. The time of the end will commence, no? Ito po ay magsisimula, mga kapatid, mga kaibigan. Ibig sabihin po, at the expiration of the 1,260 years, which is in 1798, no? Kasi yung little horn power has ruled the earth from 538 to 1798. At the end of 1798, mga kapatid, mga kaibigan, bubuksan na po ng Panginoon yung Book of Daniel. Ibig sabihin po, no, that the knowledge shall increase. Maiintindihan na po
yung mga hula doon po sa Daniel na uh, na isinulat po ni Daniel, no, in the book of Daniel. Yung hula po sa Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, no? Yung mga bagay po na iyon, mga kapatid, ay maiintindihan po. Bubuksan po ng Panginoon ang understanding that these things will be understood by the people. So, titingnan po natin sa patuloy po na talata, mga kapatid, that sabi po dito in manuscript 40, the last period of probation, the gospel dispensation is the last period of probation that will ever be granted to men. So ito pong tinatawag na gospel dispensation, mga kapatid, is um, the time frame, no, from the existence of the church during po sa pagparito ng ating Panginoon, that the gospel about Jesus Christ was proclaimed, no, yung kanya pong pabalita, yung magandang balita po ng kaligtasan na ginawa po ng Panginoon, simula po noon until the end will be the gospel of dispensation. This gospel dispensation, mga kapatid, ay ang tinatawag na huling pagkakataon na kung saan ang mga tao ay bumalik sa Panginoon. This is the last probation. Ito na po yung huling taning ng Panginoon, huling pagkakataon na ibibigay po ng Panginoon sa bawat isa sa atin upang tayo po ay mailigtas. No? So this is the last period of probation, the gospel dispensation. At ang paglawak po ng gospel, mga kapatid, makikita po natin in the prophecy of Daniel 2, no, because it is symbolical as well as literal fulfillment, no, na mangyayari po yung pag-occupy ng kingdom ng Panginoon. But of course, under the kingdom of grace, no, na pabalita po, no, patungkol sa kaligtasan na ibinigay po ng Panginoon, nagsimula po sa 12 disciples, no? Si Jesus Christ, who is the cornerstone or the head of the church, and then yung mga disciples, napalawak po yung mensahe, at ngayon po, mga kapatid, ito po ay pumupuno sa buong mundo. No? So the same with the vision in Daniel 2, na nagsimula po sa bato, dinurog po yung image, at yung bato ay naging mountain at pinuno po, no, yung buong sanlibutan. It is also the same with the parable, no, of the mustard grain, mustard seed, mga kapatid, na ito po ay nagsimula sa maliit na buto at naging malaki, no? So ibig sabihin po, mga kapatid, that the preaching of the gospel, the herald of the gospel, mga kapatid, ay ipapaabot po, no, sa napakaraming bansa, even to all the world. At makita po natin, this will be the last, no? Those who live under this dispensation of test and trial are yet not lead to repent and obey will perish with the disloyal. So dahil ito po yung last, mga kapatid, kung tayo po ay mananatili pa rin, no, na hindi po mag-repent, hindi po magsisi, hindi po susunod sa kalooban po ng Panginoon, tayo po, no, ay ma-destroy, ma-perish po tayo kasama po ng mga hindi tapat sa Panginoon. There is no second trial. No, wala pong second trial. Yung isa pong deception na sinabi po, no, ng isa pong katuruan na meron pa pong pagkakataon sa purgatorio, yun po ay isang pong linlang. Ngayon po, habang tayo po ay buhay, ito po yung ating pagkakataon, mga kaibigan, mga kapatid, na lumapit sa Panginoon, magsisi, magbagong buhay, upang ang bawat isa po sa atin ay maihanda sa pagparito ng ating Panginoon. So the gospel that is to be preached to all nations, kindreds, tongues, and peoples presents the truth in clear lines, showing that obedience is the condition of gaining eternal life. Christ imparts His righteousness to those who consent to let Him take away their sins. We are indebted to Christ for the grace which makes us complete in Him. Sinubukan na po ng sanlibutan, mga kapatid. Sinubukan na po, no, ng mga kingdoms
na ipairal yung kanilang mga batas na hindi po sila kikilala sa Panginoon. Ngunit nakita po natin sa ating previous na mga pag-aaral na sila po ay nabigo. Sila po ay hindi po nag-reflect no ng kalooban ng Panginoon, and they have been distracted, no? Sila po ay na destroy, no? At nakita po natin mga kapatid that during the time of the existence of the rejection of God's truth, nakita po natin yung resulta in the previous studies na atin pong pinag-aralan. Nakita po natin yung resulta. No, nagkagulo-gulo po, nagkaroon po ng commotion, nagkaroon po ng iba't ibang giyera mga kapatid. Iba't iba pong uh, mga kilos na kung saan pumipigil sa paglaganap po ng salita ng Panginoon. And that is the result, no, ng pag reject ng mga tao sa mensahe po na nagmula po sa ating Panginoon. So sa halip po nito, no, ng paglawak po ng kasamaan dito po sa sanlibutan, pinakita po ng Panginoon dito sa Revelation 10 that there will be a time, no, magkakaroon po ng panahon na kung saan ipapahayag ang katotohanan in clear lines, no, sa malinaw talaga na paraan, na ang pagsunod lamang is the condition of gaining eternal life. No, wala pong iba mga kapatid. Magkakaroon po tayo ng peace. Magkakaroon po tayo ng kapahingahan sa Panginoon pag tayo po ay sumunod sa kanyang kalooban. Revelation 10 verse 3, and cried with a loud voice as when a lion roareth, and when he had cried, 7 thunders uttered their voices. No? Nung pakita po yung loud voice, no? Ang nangyari po mga kapatid, 7 thunders uttered their voices. Meron pong 7 thunders. And when the 7 thunders had uttered their voices, I was about to write, and I heard a voice from heaven saying unto me, seal up those things which the 7 thunders uttered, and write them not. So tandaan po natin dito, no, sa punto pong ito, meron pong 7 thunder, no? 7 pong kulog na narinig po si John, at nung kanya na po itong isusulat, sinabihan po siya ng angel, wag mo itong isulat, no? Write them not. At makita po natin mga kaibigan, mga kapatid, that in Revelation 3 verse 10, sabi po dito, because thou hast kept the word of my patience, I will also keep thee from the hour of temptation, which shall come upon all the world to try them that dwell upon the earth. So makikita po natin dito na sa period, no, with the same period, sa atin pong napag-aralan nung nakaraan with the 7 churches, no, tungkol po sa Philadelphia, in the 1844, mga kapatid, na meron pong sinabi na meron pong magkakaroon po, no, ng tinatawag na hour of temptation, na kung saan ito po ay darating po sa buong sanlibutan upang subukin ang lahat po na naninirahan dito po sa sanlibutan. No? So, yung 7 thunders, no? Yung 7 thunders po na hindi po pinasulat sa kay John ay magsisilbi po, hindi po pinahayag ng Panginoon, kasi magsisilbi po iyon na pagsubok sa buong sanlibutan. No, ito po ay magiging pagsubok lalo na po sa nag-aangkin na nanampalataya sa Panginoon. Titingnan po natin mga kapatid sa kasunod po na mga talata. Revelation 10 verse 5, and the angel which I saw stand upon the sea and upon the earth lifted up his hand to heaven, and sware by him that liveth forever and ever, who created heaven, and the things that therein are, and the earth, and the things that therein are, and the sea, and the things that are therein, that there shall
there should be time no longer. So, ibig sabihin po, nanumpa po itong angel, mga kapatid. Kanya pong itinaas yung kanyang kamay sa langit at sinabi niya po that time shall be no longer. No? Ibig sabihin po, magkakaroon po ng mensahe, pagpapalagana po ng mensahe, and this refers to time. Meron pong time that is one of the element of this message, mga kapatid. No? At pagkatapos po nito, there will be no reckoning of time. No? Wala na pong time shall be no longer. Wala na pong pagbibilang, wala na pong recon, no? ng time. No? This will be the last message that is related to time. Titingnan po natin, mga kapatid, sa kasunod po na talata, Revelation 10 verse 7. But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he hath declared to his servants the prophets. So makita po natin dito, mga kapatid, that at the sounding of the seventh angel, no, yung pangpito po na angel, the mystery of God, tatapusin po ng Panginoon yung misteryo gaya po ng kanyang pinahayag sa kanyang mga propeta. Kaya po, mga kaibigan, mga kapatid, napakahalaga ng panahon po na ito na ibinigay po ng Panginoon sa atin na pagkakataon. No, this is the last probation that we have. Last po na pagkakataon na tayo po ay mailigtas. Revelation 10 verse 8, and the voice which I heard from heaven spake unto me again, and said, Go and take the little book which is open in the hand of the angel which standeth upon the sea and upon the earth. And I went unto the angel and said unto him, and give me the little book. And he said unto me, Take it, and eat it up, and it shall make thy belly bitter, but it shall be in thy mouth sweet as honey. So ito po, mga kaibigan, mga kapatid, no? Ang little book na ito ay magiging matamis, no? Sinabihan po si John na kunin yung aklat at kanyang kainin, no? At nung kinain niya na po ito, sabi po ng angel, take it and eat it up, no? Kunin mo at kainin mo. Magiging matamis yan sa iyong iyong baba, and it shall make thy belly bitter. No? Magiging pait ito sa kanya pong tiyan. So, ibig sabihin, mga kapatid, that this message which relates to time will be very sweet. No? Magiging matamis po ito. Ngunit pagdating po sa tiyan, ay magiging mapait po ito, mga kapatid. No? So, what this message that is related to time? Ano po yung mensahe, mga kapatid, that is in the book of Daniel, na pinaka-center po ng book of Daniel, mga kapatid? Kasi nakita po natin na ang tinakpan po na book is the book of Daniel, at yung binuksan po dito in Revelation 10 is the same book, the book of Daniel. Ano bang matamis doon, mga kapatid? There is no other message, mga kapatid, that is very sweet, no? Or matamis po doon po sa book of Daniel is the final deliverance of God's people. The setting up of God's kingdom. Ang pagpatayo po ng kingdom ng Panginoon. Ang pagpunta po ni Jesus Christ, no, to the Ancient of Days. Ang pagkuha niya na po, no, sa kaharian, authority and power dito po sa sanlibutan na mapasa kanya na po. At ibig sabihin nito ay maghahari na po si Jesus Christ. Wala pong ibang napakasarap na mensahe po, mga kapatid, mga kaibigan, but it will be the second coming of Jesus Christ. Ngunit nakita po natin dito that this wonderful message of the second coming of Jesus Christ, no, yung mensahe po na ito na napakatamis, will be bitter. No? Magiging pait po ito, mga kapatid, sa kanila pong tiyan.
Kung maalala po natin with the history of the disciples, they are also hoping for the establishment of Christ's kingdom during their time. No? Talagang nag-expect po talaga sila. Nag-expect sila, nag-aagawan pa sila ng pwesto kung sino yung magiging right hand or doon sa left hand ni Jesus Christ. Talagang inaasam-asam po nila na maibalik muli, no, yung kaharian po ng Panginoon in the kingdom of Israel. Nilulong po nila yung tinatawag na kaligtasan. Gusto na po nilang makawala, no, from the Roman bondage, mga kapatid. Inaasam nila. Ngunit dumating po yung time na namatay po yung Mesiyas. At yun po ay napakalaki, napakapait po na reality. Napakapait po na disappointment ang kanila pong naranasan. Because what they hope to reign as the king, namatay po, mga kapatid. Namatay po. Napakapait po. So the same experience, mga kaibigan, mga kapatid, ang mararanasan din po ng bayan ng Panginoon. Nakita niyo po yung pattern po dito that the people of God will be delivered into the hands of the little horn power for 1,260 years. At during that time, mga kapatid, na nandun po sila sa kamay po ng, or binigay po sila sa kamay ng little horn power, na uusigin po sila, mga kapatid. Magpapakawala din po, no, ng deception itong kaaway. At makikita din po natin that after, no, pagkatapos po ng time, the 1,260 years na paglulupig ng kaaway sa bayan po ng Panginoon, there will be, magkakaroon po ng malawakang pagbibigay ng magandang balita patungkol po sa kaligtasan na ginawa po ng Panginoon. There will be a worldwide proclamation of the gospel. But this proclamation of the gospel, mga kapatid, ayon nga po dito sa pinahayag in Revelation 10, this will be a sweet, no? Sweet as honey sa bibig po, o sa baba po ni John, no? The same. Or the reception of this message will be sweet. Napakatamis po ng mensahe na ito. Pero darating po yung time, mga kapatid, that it will be bitter. Napakapait po ng disappointment na kanila pong mararanasan. So makikita po natin na yung experience po ng totoong bayan po ng Panginoon, na sila po ay dadaan sa 7 periods, dadaan po sila sa tinatawag na persecution, and right after the persecution, they will have this wonderful hope of the second coming of Jesus Christ. But they will be greatly disappointed. No? Darating po yung mensahe na kanila pong tatanggapin, napakatamis, ngunit dadaan po sila sa tinatawag na disappointment. No? At makikita po natin, mga kapatid, mga kaibigan, that this will be the experience of God's church. Ito po yung magiging karanasan ng bayan ng Panginoon. And in Revelation 10 verse 10, sabi po dito, and I took the little book out of the angel's hand and ate it up, and it was in my mouth sweet as honey. And as soon as I had eaten it, my belly was bitter. And he said unto me, thou must prophesy again before many peoples and nations and tongues and kings. So ibig sabihin po dito, mga kapatid, that right after the disappointment, pagkatapos po ng pagkabigo ng bayan ng Panginoon, mga kapatid, there will be a prophesying. Magkakaroon po ng gift of prophecy. Ibabalik po ng Panginoon yung gift of prophecy that so long has been, no? Nawala po ito sa bayan po ng Panginoon. So long, no? For 1,260 years, wala pong prophet yung bayan ng Panginoon. But during this proclamation of the gospel, tatanggapin po ito ng karamihan na matamis po. But they will be tried. Susubukan po sila, mga kapatid, with this great disappointment sa malaki pong pagkabigo na kanila pong mararanasan.
At dito po mga kapatid, right after that disappointment, God will restore the gift of prophecy to His church. Napaka-importante po mga kapatid na yung bayan po ng Panginoon ay meron pong prophet. Kasi kung wala pong prophet, wala pong mag-guide sa bayan po ng Panginoon. Kaya po, ito po yung pangako ng Panginoon, no, na karanasan at magiging characteristics po ng church ng Panginoon. No, malinaw po yan. Makikilala po natin yung bayan ng Panginoon. They were persecuted. They will be um, under the hands, no, of the little horn power. But right after the expiration of the day or the date, no, or time ng pag-rule ng little horn power, mga kapatid, magkakaroon po ng malawakang pagpabalita patungkol sa kaligtasan po na ginawa po ng ating Panginoon. And right after that, no, yung magandang message po ng pagparito ng ating Panginoon, magkakaroon po ng disappointment ang bayan ng Panginoon. And right after that disappointment, there will be a resumption or ibabalik po ng Panginoon yung gift of prophecy sa kanyang bayan. Kaya po mga kaibigan, mga kapatid, napakalinaw ng hula na ibinigay po ng Panginoon sa magiging karanasan ng kanyang bayan. Nakita po ng Panginoon kung ano pong gagawin ng kaaway. Ngunit, nandyan po yung Panginoon na nag-alalay din, no, nagbabantay sa kanyang iglesia. Kaya nakita niyo po ito mga kapatid, mga kaibigan, that the pattern here also in Revelation, pinapahayag ng Panginoon yung encouragement sa atin. Kagaya po no, nandito sa atin pong pinag-aralan, no, dito po sa Revelation, no, na kung saan sa kabila po, no, binigyan tayo ng pag-asa ng Panginoon na sa kabila ng pagpapalawak, pagpapalaganap ng deception or panlilinlang ni Satan, mga kapatid, God will do a mighty and wondrous work na yung kanya pong mensahe ay maipaabot, no, sa lahat ng sulok po ng sanlibutan. No? Kaya po sa susunod po, no, na ating pong pag-aaralan, the Revelation 11, titingnan po natin mga kapatid, what will be the final effort of Satan, mga kapatid? Ano po yung final effort ni Satan upang magapi yung bayan ng Panginoon? Titingnan po natin doon mga kapatid, the battle between the truth and error. Ano ba yung mga action na ginawa po ni Satan? Ano bang ginawa po ng Panginoon na intervention upang hindi po mapigilan ang paglagana po ng mensahe sa buong mundo? No? It will be done, no, in the last period of before the expiration. No? Before the expiration of the 1,260 years, may gagawin po yung kaaway. Ngunit ang Panginoon held in check, no, sa mga ginagawa po ng kaaway upang ang bawat isa po sa kanyang bayan ay hindi po malinlang. Kaya po mga kaibigan, mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsama sa ating pag-aaral sa gabing ito. No? Nakita po natin that the Lord will do wondrous things for His people. Nakita po natin na sa kabila po ng kadiliman, meron pong pagpapalaganap ng pabalita ng Panginoon. Kaya po, titingnan po natin, no, sa susunod, no, na pagkakataon yung mga current events, no, or we are still also talking about the past, no, that has an influence with our current events, mga kapatid. Titingnan po natin ito, no, in a clearer view. Ano ba tong time na ito? Ano ba tong time na mensahe that relates to time? Ano ba tong disappointment na kanila pong naranasan? Bakit sila na-disappoint? Ano bang dahilan? And kung ni-restore or i-restore po ng Panginoon yung gift of prophecy, saan ba? Saan ba na bayan ng Panginoon niya ito i-restore? So may the Lord bless us, mga kapatid. Sana samahan niyo po ako muli, no, sa susunod na pagkakataon
na pag-aralan ng patuloy ang salita po ng Panginoon. And may the Lord help us to prepare for the second coming of Jesus Christ. Bago po tayo magtatapos mga kapatid, nais ko pong anyayahan kayo sa isa pong panalangin. Ama po namin na nasa langit, maraming salamat po Panginoon sa iyong pagsama sa amin sa pag-aaral ng iyong mga salita. Maraming salamat po sa pag-asa na iyo pong ibinigay sa amin na sa kabila po ng kadiliman na pinakawalan po ng kaaway, nandyan po kayo na gumagawa po ng kaparaanan upang ang bawat isa po sa amin ay hindi po malinlang. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na amin pong masunod, maintindihan ang iyong katotohanan upang ang bawat isa sa amin ay maging ligtas at mailayo sa kahit anumang panlilinlang ng kaaway. At ang bawat isa po sa amin ay maihanda sa pagtanggap ng buhay na walang hanggan. Tulungan niyo po kami sa gabing ito na kami po ay mailayo sa kahit anumang kapahamakan. Magkaroon po kami ng mahimbing na tulog kasama po ang aming mga viewers at kanila pong pamilya. Makagising kami sa umaga na muli pong magpapasalamat sa inyo. Panginoon, wala po kaming magagawa sa aming sarili kaya kami po ay umaasa sa inyo. Patawarin niyo po kami at ito pong lahat ay amin pong inaasahan na matatanggap sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat mga kaibigan, mga kapatid sa inyo pong pagsama sa atin pong pag-aaral sa gabing ito. At nais ko pong batiin ang atin pong mga viewers no, sa gabing ito, ang aking mahal na ina, si Julie Gustilo Wanse. Ganon din po si Brother Gisrel Bachicha, Sister Jamie Lynn Sinto, mula po daw siya sa Tagum. At ganon din po sa kay Brother Jmar de la Cruz, ganon din po kay Sister Gliceria Guillermo, ganon din po kay Geoffrey Tibay, sa akin pong mahal na asawa, Gladys Joy Wanse, Sister Millie Bacayo, sa aking bayaw na si Brother Alden Ortega, ganon din po kay Brother Ivan Ray Milyevo, kay Sister Angeline Sakal Madilo, ganon din po kay Granny Rodica Eunice Rodica. Marami pong salamat sa inyong pong pagsama. Sana po muli no, sa susunod na pagkakataon, samahan niyo po ako sa pag-aaral ng salita po ng Panginoon. And may the Lord bless us mga kapatid. And once again, good evening sa ating lahat. Happy Sabbath. Good night everyone. And may God keep us safe. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Amen.